Hello guys, welcome back. Ito nga pala yung project natin na LED panel. And I crafted laziness. Kaya simulan na natin. Ito yung whiteboard. Before mag-start tayo, consider subscribing, liking, share, and comment on the comment section. So guys, ito yung first time ko mag-voiceover kaya pagpasensya nyo na. For this part, ayan nga nakikita nyo, naghihiwa ako ng whiteboard. Kasi itong whiteboard na yan, 1/2 yung size niya. Malaki siya, kaya pinapalitan ko lang para sumakto dun sa panel na gusto kong, sa dimension ng panel na gusto ko. Yun. Ayan, nag-struggle ako kahit napakaliit na part. Ayan, isi-save natin tong mga piece na to kasi may paggagamitan pa tayo ng mga yan like this. Ito, yan yung una kong hinati na pahaba. Yan, sinave ko siya kasi gagawin natin siyang mga divider nung division nung per pixel. Ayan, yan, slice ako ng example kung tama ba yung height niya. Ayan, sinusukat ko, tinitingnan ko siya kung prepared ko ba yung height. Pagkatapos nun, nag-cut pa ako ng mga ilang peraso. Pasensya nyo na guys kung taglish. First time voice over, so kinakabahan ako. So, tignan natin kasi kapag tumagal. Ayan siya, ayan. Nag-ipon lang tayo ng mga yan. And after that, yung mga size nung pixels natin. Yan, tinitignan ko yung division ng per LED. Per LED natin siya gagawin. So, ang size na gagawin ko is 10 by 21. So 10 vertical and 21 horizontal. So yan, minamarkahan ko siya per LED dun sa duktungan niya. I mean yung pinaggugupitan niya, kung nakakita kayo ng mga LED na strip. So yan, tapos na yung baba right now na doon na sa taas. Yan, mamarkahan din natin katulad nung sa baba para malinyahan natin siya na per column. Bilisan mo boy. Yan, good. And after nyan, yan, guguhitan natin siya para ma-visualize natin yung column niya. Tapos yan, pagkatapos naman horizontal naman. Go. Ay, LED na daw. Yan. So yan, yung LED na gagawin natin is yung lastly na ginamit ko 60 per meter siya. Ngayon, gagamitin ko is 30 by 30 LED per meter. Kasi masyadong marami yung 60 para dun sa panel na gusto kong gawin. So yan. Ang ano niya, yan. Ilagay ko siya na doon sa ginawa kong guhit na pa-horizontal. After nyan, yung mga ginawa natin kanina na strip, ilalagay na natin. Hinati ko siya sa dalawang parte kasi yung gusto kasing white part nung whiteboard. So yun, hinati ko nga siya sa dalawa kasi yung white part na gusto ko nga isang side lang. So yung 5 strip tatapat natin na nakapataas, tapos yung isang side naman pababa. Ayan, nakikita nyo naman dito nakatutok yung white side, tapos dun yung nakatutok yung white side dun sa taas.
after neto, yay! After neto, wiring. Siyempre, paano gagana ang ating panel kung hindi natin lalagyan ito ng mga wirings? So, ang gagawin nating wiring ay naka-series siya. So, parang katulad din siya nung strip. Pinutol lang natin para magmukha siyang panel. What I mean by that is yung input signal doon sa unahan, nakatapat siya doon sa output signal. Basta papakita ko naman siya kung ano itsura ng wiring. So ito na, papakita ko sa inyo. Ganyan, para siyang snake ang itsura niya. Ganyan ang wiring natin. So patapusin na natin siya para sa mabuhay. Ayan, tapos na siya. Ayan, pinapakita ko sa inyo yung duktungan. Yung output nun nakaduktong dun sa input lang. Yan, yun yung sinasabi kong series. Ayun na. Pagkatapos natin mag-wiring, lalagyan naman natin siya nung mga natirang strip. Gagawin natin siyang division para maging per pixel siya. I mean, ayan, square. Per square niya, isang pixel. Ewan ko ba, tawag yan pixel, basta yun. Ayan. Yan na, lagyan na natin sila. Yan, nakikita nyo yung upper and bottom part. Wala pa, hindi pa siya nalalagyan kasi hindi ko pa nalalagay yung outer perimeter nung panel natin. Kasi before natin siya completely na ayusin, ayan, papakita ko sa inyo, yan yung mga tira natin na yan ilalagay natin doon sa outer perimeter. Yan. Bago natin siya tatapusin completely, kailangan natin muna i-test. Yan, test natin kung gumagana ba siya or tama yung connection natin, kung may mga shorts siya or etc. Titignan natin, check natin. Syempre, ayan, tapos na natin i-check na kung tama yung wirings, gagamitin natin sa LED. Ngayon, gagamitin naman natin yung 2D matrix. Yan, kasi 2D yung na natin, nag-evolve na tayo. Dito tayo magpo-focus kasi ito yung mahalaga. Kailangan niya naka-serpentine siya kasi yan nga, sabi ko nga, parang snake. Tapos yung amount nung dimension natin, kung ilan lang yung LEDs na gagamitin natin. After nyan, save na lang natin. Tapos let's admire yung ginawa natin. After niya nalimutan ko siyang videoan, pero nilagyan ko siya na white na papel, hindi ko alam kung ano English nun, basta yun yung tawag namin dito. So after nan, Mabi Rolls. Ano naman after pagkatapos na ito na, nag-evolve ulit tayo ang Glorious Maximus. Pinalaki natin siya and didagdagan din natin siya ng backlighting. Ganun din siya,
na may iba't iba din siyang mga design. Kasi, you know, same software lang din naman gagamitin ko. Ang pinagkaiba lang nga ng neto, nilagyan ko siya ng backlight. At saka, meron siyang individual na white.